Si Yuji ay isang nakakaawa na bata na binubuli ng kanyang ama sa murang edad dahil sa kanyang kakulangan sa talento. Nabuhay siya sa anino ng kanyang kapatid na henyo na nagpayaman sa kanyang pamilya gamit ang kanyang mga talento. Ngunit nang dumating ang isang trahedya sa kanilang tahanan, si Yuji ay naging ulila na sinanay ng masasamang tao upang maging pinakamalupit na elite na sundalo sa mundo. Gayunpaman, ang kanyang pakikipagsapalaran ay isa sa pinaka-nakakatakot na nasaksihan ng sinuman. Palagi siyang pinababayaan ng kanyang mga magulang dahil hindi siya nagkaroon ng katulad na talento ng kanyang kapatid na si Kazuki. Sa murang edad, ang kanyang mga sketch ay nakakamangha sa kanyang ama, at ang kanyang talento ay nagtagumpay bilang isang sikat na artist, na nagpapahintulot sa kanya na manalo ng maraming mga kompetisyon sa sining at mabenta ang kanyang likha sa milyon-milyong dolyar. Lumaki si Yuji na iniiwasan ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil pinagtatawanan siya ng lahat kapag kasama niya ito. Gusto ni Kazuki na punan ang kawalan na nararamdaman ng kanyang kapatid, kaya siya lang ang tao na nakikipaglaro sa kanya, at nagtuturo pa sa kanya kung paano maghagis ng bola. Magkasama sila, at sinuportahan siya ng kanyang kapatid na babae sa lahat ng bagay, na hinihikayat siyang abutin ang kanyang mga pangarap dahil mayroon siyang pambihirang potensyal. Siya ang tanging bagay na nagdulot sa kanya ng kagalakan at nagbigay inspirasyon sa kanya na maging katulad niya. Kahit na ang mga masasamang drawing na ginagawa niya, pinapahalagahan niya ang mga iyon para mapalakas ang kanyang kumpiyansa. Ang kanilang ama, gayunpaman, ay patuloy na kinukutya ang gawain ni Yuji hanggang sa punto kung saan sinira ni Yuji ang kanyang sariling gawa dahil sa kahihiyan. Sa isang random na araw, nakilala ni Yuji ang isang kakaibang lalaki sa loob ng kanyang tahanan na nagtanong sa kanya kung gusto niya ng isang piraso ng tsokolate mula sa isang kawili-wiling kahon. Tinawag ng kanyang ama si Yuji na isang kahihiyan, ngunit ang misteryosong lalaki ay nagbigay ng isang nakakalokong ngiti. Sa paglipas ng mga taon, sinimula ni Kazuki na itago ang kanyang talento at kinansela pa ang kanyang pag-aaral sa sining sa Paris. Sa halip, gumugugol siya ng oras sa pagbabasa ng manga kasama ang kanyang kapatid, na sinasabi na dapat niyang gawin ito upang makipagkaibigan, sa halip na maging malungkot sa buong buhay niya. Hindi niya gustong maging katulad ni Yuji ang kanilang ama, at sinabihan siyang magsimulang makipagkaibigan. Kasabay nito, ang kanyang paminsan-minsang mga pagpipinta ay naging tanging kita ng kanilang pamilya, ngunit ang kanilang pakikitungo kay Yuji ay lalong lumala. Ang kanyang pamilya ay lumalabas upang kumain tuwing gabi, ngunit nag-iiwan lamang ng malamig na tinapay para sa kanya. Ang tanging paraan para makakain niya ang tuyong tinapay ay sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig. Nang makita ito, sinigawan siya ni Kazuki na kainin ang alinman sa mga pagkain sa refrigerator, ngunit sinabi sa kanya ni Yuji na magagalit sa kanya ang kanyang mga magulang kapag ginawa niya yon. Lumaki ang kalungkutan ni Kazuki, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya alam kung gaano kasama ang pakikitungo kay Yuji at sinisigawan ang kanyang mga magulang para sa pagmamaltrato nito. Kahit na pagkatapos noon, walang nag-improve. Ang kanyang ama ay patuloy na tahasang nagpapakita ng kanyang pagkamuhi, at ang kanyang ina ay nagsimulang lantarang pinabayaan siya upang maiwasan ang galit ng kanyang ama. Minsan, late umuwi si Yuji at sinabi sa kanyang kapatid na nakikipaglaro siya sa isang kaibigan. Nagtataka si Kazuki kung siya ay isang babae, na sinabi niya sa kanya na ito ay babae, ngunit nag-aalala na maapi niya ang kanyang bagong kaibigan. Sinabi niya sa kanya na sinusubukan niyang malaman kung ang kanyang mga kaibigan ay angkop para sa kanya at nagagalit sa kanya para sa patuloy na pakikipagkaibigan sa mga babae. Lalong lumaki ang selos ni Kazuki, at sinigawan niya ito na kailangan nitong humingi ng pahintulot para makipagkaibigan sa mga babae. Tinanggap ni Yuji, at hinawakan niya ang kamay nito, sinasabi sa kanya na makakahanap siya ng tamang babae para sa kanya balang araw. Nang maglaon sa parehong araw, tinanong siya ni Kazuki kung gusto niyang maligo kasama niya bilang normal na mga kapatid. Sinabi sa kanya ni Kazuki na palaging ginagawa ito ng magkapatid, at tinanong siya kung nakipaghalikan na ba siya sa isang babae dati tulad ng ginagawa nila sa manga. Hinalikan siya ni Kazuki ng araw na iyon, sinabi sa kanya na ito ang tunay na pagmamahal na ibinabahagi niya sa kanya, at tinuruan siya ng lahat ng uri ng mga bagay. Sa kalaunan, nag-enroll siya sa isang regular na high school, at sumali sa basketball team upang itago ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga talento. Ang kanyang mga kaibigan ay naging parang mga kasangkapan niya habang minamanipula niya ang mga ito, ngunit ang kanyang impluwensya ay umabot sa kanyang pagmamanipula sa kanyang mga magulang, at iyon ay mas nakatakot kay Yuji. Ngunit umaasa si Yuji sa kanyang kapatid, na nagnanais na maipagpatuloy niya ang pamumuhay sa ganoong paraan magpakailanman hanggang sa araw ng trahedya.
Isang bus ang bumagsak sa bangin, at isang batang babae na may pulang buhok ang tanging nakaligtas. Ang ama ni Yuji ay nahulog sa depresyon, at nalulong sa alak. Nagsimulang lumaki ang kanyang galit, at sinimulan siyang itago ng kanyang ina tuwing umuuwi ang kanyang ama. Ang tanging maaalala ni Yuji ay ang marinig ang kanyang ama na sumisigaw sa kanyang ina habang sasaktan lang ito at sasabihing, "Pasensya na." Siya ang naging pinakamasamang ama na may isip, kaya si Yuji at ang kanyang ina ay tumakas sa isang bagong tahanan kung saan sa wakas ay itinuring siya nito bilang isang normal na anak. Nasisiyahan siya sa pagluluto nito at pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa langit kahit na naghihirap ang mga ito. Hanggat malayo sila sa kanilang ama, nakatagpo sila ng kaligayahan na magkasama. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay hindi tumagal, at makalipas ang 1 taon, sa wakas ay natagpuan na rin sila ng ama ni Yuji. Sinabi niya sa nanay ni Yuji na lalagyan siya nito ng isa pang gintong itlog, at sinubukan ni Yuji na sabihin sa kanyang ama na huminto. Hindi niya kayang makitang ganoon ang kanyang ina, ngunit itinulak siya ng kanyang ama sa refrigerator. Nang mangyari ito, tinitigan ni Yuji ang kanyang ama at desidido siyang wakasan. Naalala niyang tinanong siya ng kanyang ate kung anong kamay ang gagamitin niya para pumatay ng tao. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay at binasag niya ang bote sa ulo ng kanyang ama, na nakapagpabagsak dito. Kino-comfort niya ang kanyang ina, at tinanong siya nito kung hanggang saan sila dapat tumakbo sa pagkakataong ito. Sinabi niya sa kanya na mauna nang tumakbo at sasamahan niya siya pagkatapos, na ibinibigay sa kanya ang kanyang buong ipon sa buhay. Sinabi niya sa kanya na tumakbo sa istasyon ng tren, at sinabihan siyang good luck sa paggawa nito ng mag-isa. Walang pagdadalawang isip, sinunod ni Yuji ang kanyang ina at tumakbo sa istasyon ng tren, ngunit lumipas ang mga oras at nagsimula siyang marinig ang mga sirena ng ambulansya. Habang pabalik si Yuji sa kanyang tahanan, nalaman niyang nilaslas ang kanyang ama, at pumasok sa kanyang tahanan, ngunit nalaman lamang niyang hindi na niya makakausap muli ang kanyang ina pagkatapos ng araw na iyon. Siya ay nawalan ng malay, at kalaunan ay nagising siya sa loob ng isang ospital na may natitira na lamang na sulat mula sa kanyang ina. Humingi siya ng tawad sa kanya, iniisip kung saan siya nagkamali, at hinihiling na sana ay mabuhay pa siya. Dahil wala nang mapupuntahan bilang isang ulila, ang misteryosong lalaki, si Rei, ay naging kanyang tagapag-alaga at sinimulang bihisan siya bilang kanyang maliit na kapatid na babae. Ngunit sinubukan ni Yuji na huwag pansinin ang kanyang mapangharas na tagapag-alaga, dahil mayroon na siyang mga pader kung saan siya makakakain at matutulog. Lumipas ang mga gabi ngunit sa isa sa kanila, dumating ang bodyguard ni Rei at handang harasin si Yuji, ngunit sinalubong ng mga kamay ni Yuji ang kanyang katapusan. Pumasok si Rei, nagulat na si Yuji ay nagawang malampasan ito, at binabati siya sa pagtatanggol sa kanyang sarili gaya ng nararapat. Tinatanong ni Yuji kung galit si Rei. Sinabi sa kanya ni Rei na gagawin niya itong isang malakas na kasangkapan, at ipinadala siya sa kanyang compound ng militar upang sanayin siya. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa pagiging pinakamalamig na sundalo, at siya ang naging paboritong mag-aral ni Rei, ngunit iyon ay naging dahilan lamang upang patuloy siyang binubuli ng ibang mga bata. Isang tao lang ang mabait sa kanya, isang babaeng nagngangalang Marlene na walang alaala sa kanyang nakaraan. Ginagamot niya ito at itatabi pa niya ang kanyang pagkain para sa kanya, at naisip niya na siya lang ang taong maaasahan niya. Si Rei ay gumagamit ng pangalang Oslo sa islang ito, at nagsasanay pa nga gamit ang mga totoong kutsilyo kasama si Yuji. Tinuruan niya siyang umasa sa mga kutsilyo, at pumatay bago siya mapatay. Kung tutuusin, lahat ng tao sa mundo ay kalaban niya, pati na ang sarili niyang pamilya. Na-brainwash siya ni Oslo sa paniniwalang siya lang ang kakampi niya. Dumating ang araw ng final exam, at ang pagsubok niya ay patayin ng taong nakatayo sa harapan niya, ngunit ito ay walang iba kundi si Marlene. Naghanda siyang humarap sa kanya, at nagsimula siyang tumakbo patungo sa kanya, sinuntok siya at pinatumba siya. Nalagpasan ng kanyang liksi ang kanya, at ang kanyang mga suntok ay nagpatamba sa kanya. Kahit na sinubukan niyang tumayo, gumawa siya ng isang sipa na nagpabagsak sa kanya pabalik sa lupa, ngunit ang kanyang mga alaala sa kanyang ina na sinaktan ng kanyang ama ay nagsimulang mag-flash sa kanyang ulo. Naalala niya ang mga imaheng nakita niya noong araw na iyon, at nagsimulang masira ang kanyang isip sa laban. Ginamit ito ni Marlene sa kanyang kalamangan, at sinipa siya na nakatayo sa ibabaw niya at nakangiti. Sinimulan niya itong suntukin, at naniwala si Yuji na lahat ito ay kabayaran sa kasalanan niyang wakasan ang kanyang ama. Bago niya malaman ito, natalo si Yuji at naging disappointment para kay Oslo. Sa loob ng kulungan, pumapasok si Marlene para gamutin ang kanyang mga sugat,
Umiyak at humingi ng tawad sa pananakit sa kanya dahil sana ay hindi niya ginawa iyon sa kanya. Patuloy na susubukan ni Marlene na pakainin siya at siya lang ang kausap hanggang sa araw ng kanyang pagtatapos. Nagpaalam ito sa kanya at sinabing makikita niya itong muli, ngunit iyon na ang huling pagkakataon na nakita at nakausap niya si Marlene. Ibinunyag ng nurse ang malungkot na balita kay Yuji pagkatapos ng kanyang unang trabaho, at iniisip ni Yuji kung nailigtas ba sana niya ito sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya sa halip na maging mabait. Pagkatapos ng graduation, ginawa ni Yuji ang kanyang unang assassination mission, at nag-disguise bilang isang kasambahay sa kwarto ng isang mayamang lalaki. Habang siya ay distracted, nagawa ni Yuji na tapusin ang kanyang misyon. Ang kanyang mga pagpaslang ay patuloy na naging matagumpay, hanggang sa isang araw ay pinasok sila sa tahanan ni Oslo. Sinira ng tagapagpatupad ng batas ang lahat ng taong humahadlang sa kanila, at muntik nang makorner si Oslo matapos sirain ang lahat ng kanyang seguridad. Natuklasan nila ang isang daanan sa ilalim ng lupa at ang bakal na pinto na nakaharang dito. Matapos itong pasabugan, ang tanging nahanap nila ay isang batang maputi ang buhok na nakaupo sa loob, at nalaglag ang puting buhok ni Yuji. Tumingin si Asako sa bata, na pagtantong may nakita siyang kawili-wili. Nakatakas si Oslo sa tubig. Nagpasya si Asako na isama si Yuji sa Japan, ngunit nagpasya si JB na sundan siya dahil kailangan niyang pangasiwaan silang dalawa. Sa loob ng ospital, inutusan siya ni Asako na bumangon sa kama sa loob ng susunod na 40 segundo. Hinampas niya ito sa ulo at patuloy na pinagbabantaan, kaya sinigawan siya ni JB na maging mas malumanay sa bata. Ngunit si Yuji ay hindi kailanman nakaranas ng kabaitan at hindi alam kung paano tumugon, kaya tinatrato siya ni Asako na parang basura at sinabihan siyang tigilan ito. Hinawakan niya ang mukha nito, na nagsasabing siya na ang magiging Diyos niya mula ngayon. Sa loob ng kanyang tahanan, inutusan niya itong palitan ang maruruming damit, ngunit nabigla sila sa kanilang lugar sa nakita nila. Puno ng mga galos at sugat ng baril ang kanyang katawan, at ilang linggo na siyang hindi kumakain. Sinabihan ni Asako si JB na magdala ng mga inumin at pagkain para sa kanila, ngunit sa hapagkainan, hindi kumakain si Yuji. Sa halip, nang may dumaan na langaw, dinudurog niya ito ng kanyang kamay. Habang tinititigan niya ang langaw, nasisiraan ang kanyang isip, at sumisigaw siya sa takot at nasusuka. Dumating si Asako upang i-comfort siya, na sinasabi sa kanya na huwag sumuka sa kanyang pangit na tahanan. Natutulog siya sa gabi, at napagtanto ni Asako na mas sira ang kanyang isip kaysa sa inaakala niya. Dahil habang pinaliliguan niya ito, nakakita siya ng 2 tama ng baril, hindi mabilang na saksak ng kutsilyo, at mga bali ng buto. Naisip ni Asako na maaaring mas madali para sa kanya na mawalan ng buhay, ngunit ipinangako niya na paprotektahan niya siya bilang kanyang Diyos. Kinaumagahan, nakaupo si Asako sa ibabaw ni Yuji na sinusubukang pilitin siyang kumain, ngunit nakiusap si Yuji kay JB na iligtas siya. Sinabihan siya ni Asako na itigil ang matamis na pakikipag-usap sa hangal na kulay ginto ang buhok, dahil siya ay maawain at hangal na makikinig siya sa anumang bagay. Sinabihan ni JB si Yuji na magpakatatag, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang ideya kung ano ang inihahanda ni Asako para sa kanya. Sa loob ng kusina, tiningnang mabuti ni JB ang pagkain, at napagtanto niyang may hawak siyang talong ng isang usa. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa kay Sonic sa banyo, at ginugugol ang natitirang bahagi ng hapon sa pagluluto ng pagkain para kay Yuji. Iniisip ni Asako na magmamatigas pa rin siya, ngunit nang idikit ni JB ang kanyang basang blonde na kanin sa kanyang mukha, nagpasya siyang kainin ito. Kinuha ni Asako si Yuji ng sarili niyang tuta na magiging partner niya ngayon at sinabihan siyang alagaan itong mabuti. Nagpasya si Yuji na pangalanan itong John Doe, na siyang codename para sa isang bangkay sa militar. Tinitingnan siya ni Asako na naglalaro kasama ang kanyang tuta, at naisip ni JB na ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong kumilos na parang isang tunay na bata. Lumipas ang ilang buwan, at nagpasya si Asako na huminto sa kanyang trabaho para sa intelligence agency. Binabalaan siya ni JB na makukulong siya o mabibitay kung aalis lang siya ng ganito, at iniisip kong si Yuji ang dahilan kung bakit siya nagbabago. Inihayag ni Asako na natakot siyang mamatay, dahil kailangan niyang alagaan si Yuji, ngunit nagsisimula na rin siyang mawala ng paningin sa kanyang mata at hindi na siya maaaring maging isang mahusay na sniper. Sa gabi, lumabas siya at nakita si Yuji na nakatitig sa mga bituin at umiiyak. Patuloy na lumalaki si Yuji, at habang tumatakbo siya, naalala niya ang mga salita ni Asako na kailangan niyang tumakbo ng mas mabilis para maging sikat sa mga babae sa elementarya.
Habang siya ay patuloy na lumalaki, sinabi sa kanya ni Asako na ang pagtakbo ay hindi sapat sa middle school, at ang mga bad boys na may kakayahang lumaban ay ang mga nakakakuha ng mga babae. Sinimulan niya itong sanayin na magpakatatag, tinuturuan siyang maging isang taong malakas at lumalaban para sa mga tamang dahilan sa halip na gamitin ang kanyang lakas para saktan ang iba. Tinuturuan niya siyang gamitin ang anumang kailangan niya para manalo, kaya tinawag niya ang kanyang aso na kagatin siya. Sa wakas, itinuro niya sa kanya na ang mga mandirigma ay sikat lamang sa middle school, at ang mga babae ngayon ay gusto lamang ng matatalinong tao sa high school. Pinabasa siya ni Asako ng lahat ng uri ng libro, manga man ito o hindi kathang-isip, na sinasabi sa kanya na bibilhan siya ng lahat. Matapos ang lahat ng kanyang pagbabasa, nakita niyang naglilinis si Asako ng kanyang baril habang naninigarilyo. Tinanong niya ito kung pinatamaan na ba niya ang isa gamit ito, at dinala siya sa kagubatan kinabukasan. Pinaputok niya ang kanyang unang putok mula sa 300 metro at sumablay ng husto. Gayunpaman, determinado siyang makuha ito sa susunod na shot, at nangako si Asako sa kanya ng regalo kung gagawin niya. Siya ay naglalayon at nagpaputok, na tumama sa target. Gaya ng ipinangako, binigyan siya ni Asako ng isang case na may number 9029, na kanyang agent number. Ang sniper rifle na ito ay magiging kay Yuji mula ngayon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang sundin ang kanyang landas ng hindi sumusuko. Tinanong ni Yuji si Asako kung maaari niya itong tawaging master. Sapagkat para sa kanya, hindi siya isang ina o kapatid, siya ay hindi rin parang isang ama. Ang tanging bagay na siya ay naging isang master. Sa panahon ng taglamig, nag-iipon si Asako ng mga bala para kay Yuji at sabay silang lumabas sa pangangaso. Isang usa ang pinupuntirya niya, at sinabihan siya ni Asako na huwag mag-aksaya ng kahit isang bala dahil masasayang nila ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. Gayunpaman, nanghina si Yuji at hindi niya magawang hilahin ang gatilyo. Napagtanto ni Asako ang kanyang kahinaan, at hindi siya sinisisi dahil mas marami na siyang pinagdaanan kaysa sa ibang bata. Sa isang random na araw, nagising si Yuji ng kanyang aso na tumatahol ngunit nalaman niyang may oso na pumasok sa kanilang tahanan. Mabilis, nagmadaling pumunta si Yuji sa kanyang kwarto at inilabas ang kanyang baril, ngunit bumalik lamang upang makita si John na nakagat ng oso. Siya ay naglalayong iligtas ang kanyang aso, ngunit ang kanyang isip ay humahadlang sa kanya mula sa pagkilos, at siya ay nabigo sa pagpapaputok sa oso. Habang umaalis ang oso, lumakas ang loob ni Yuji na kunin ang kanyang aso. Ang kanyang buhay ng takot ay hindi na makakapigil sa kanya na iligtas ang kanyang pinapahalagahan, kaya lang habang siya ay tumatakbo at handa ng magpuntirya, siya ay nadulas sa nyebe at nagpaputok, na nahulog ang kanyang baril. Napansin ng oso at handang kainin siya ng buhay, ngunit ginamit ni Yuji ang kanyang kutsilyo para laslasin ang oso. Itinulak ito ng oso sa isang atake, at ang buong isipan ni Yuji ay kumikislap sa mga salitang wakasan ng oso. Gamit ang isang simpleng stick, binubulag niya ang mata ng oso at kinuha ang kanyang baril, itinutok ito sa ulo ng oso. Isang kaluskos ang nagmumula sa malapit, at nakita niya ang isang pares ng anak na naglalakad patungo sa kanyang aso dahil ito ang kanilang pagkain. Nagtataka si Yuji kung bakit ang aso niya, bakit naging pagkain nila ang pamilya niya. Nagtataka siya kung bakit walang ibang buhay na walang kinalaman sa kanya, at sumisigaw sa sakit habang nagpapaputok siya. Maya-maya ay bumalik siya kay Asako dala ang collar ng kanyang aso, at tinanong siya nito kung ano ang nangyari. Hindi nagawang patayin ni Yuji ang oso sa huli, at sinabi sa kanya na kahit anong pilit niya, wala itong silbi. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib, sinasabing okay lang. Kinugugol nila ang paglubog ng araw sa paglilibing sa collar ng kanyang aso, at nais ni Yuji na maging kasing lakas siya ni Asako, upang siya ay mamatay ng masaya. Sinabi sa kanya ni Asako na ang kanyang buhay ay hindi lamang isang walang kabuluhang dahilan hanggang sa siya ay mamatay, at alam niyang hindi siya makakapatay ng anuman maliban kung bibigyan siya nito ng direktang utos. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang pagkain at tirahan ay ibinibigay lahat ng mga nagbabayad ng buwis, kaya may utang na loob siyang tiyaking mapoprotektahan niya sila. Noong nakaraang araw, sinabi sa kanya ni Asako na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya napatay ang 10 kaaway, ngunit ngayon, kailangan niyang magligtas ng 10 tao. Sinabi niya sa kanya na hindi mahalaga kung siya ay masyadong mahina upang hilahin ang gatilyo para sa kanyang sariling kapakanan, ngunit hindi siya dapat mag-alinlangan na hilahin ito upang iligtas ang buhay ng iba. Lumipas ang ilang taon, at isiniwalat ni Asako kay JB na si Yuji ay hindi na birhen at nakagawa na ng isang malupit na plot development.
Nagtataka si JB kung anong uri ng kwento ang kanyang tinutukoy, at sinabi sa kanya ni Asako na siya ang kwento. Sinabi niya sa kanya na naranasan ni Yuji ang tumataas na aksyon nang tanggalin niya ang kanyang plot armor, at nag-climax sa kanyang mukha bago maranasan ng kanyang plot ang bumabagsak na aksyon. Si JB ay sumisigaw sa kanya dahil sa paggawa ng isang bagay na hindi niya dapat ginawa, ngunit sinabi ni Asako sa kanya na kung bakit ang kanyang plot ay hindi kailanman mabubuo. Kung tutuusin, sila ay isang lalaki at babae na nagsasama sa loob ng 2 taon. Naaalala ni Yuji na nasa shower sila